Kayong dalawa, masyado kayong mapili sa amin, mga ordinaryong tao, dahil lang sa mayroon kayong kayamanan at kapangyarihan. Lahat, halika at tingnan nyo ito. Ang tagapagmana ng pamilya Montenegro ay isang maton. Matigas na tumanggi si Olivia na punasan ang damit ni James para sa kanya, dahil hindi niya maalis ang pang-aalipusta sa kanya. Sa nakaraan, ito ay palaging siya pandering sa kanya, at pagiging sa kanyang bek at tawag. Dahil doon, hindi niya matanggap ang realidad na ibababa niya ang sarili sa harap niya noon. Sa sandaling iyon, nagkunwaring panghihina siya, umaasa na ang mga tao sa paligid niya ay maawa sa kanya at tulungan siya. Sampal. Habang sinusubukan niyang humingi ng tulong sa mga nakatayo, humakbang pasulong si Jasmine at hinampas siya mismo sa mukha ng walang kaunting pag-aalinlangan na nabigla sa kanyang kaibuturan. Tama na ang katarantaduhan mo. Sabi ko i-wipe off mo agad. Giit ni Jasmine, ang kanyang boses ay hindi nag-iwan ng puwang para sa negosasyon. Lumipad ang kamay ni Olivia sa kanyang mukha, at sinulyapan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Naku, walang nagsalita para sa kanya. Bukod doon, mabilis pang ang umalis ang ilang mahiyain, hindi nangahas na manatili at manood ng palabas. Naiwan na walang ibang pagpipilian, isang pirasong tissue na lang ang nailabas niya sa mukha ng nagyayelong ekspresyon ni Jasmine. Pagkatapos, kinalagkad niya ang kanyang mga paa palapit kay James at yumuko para punasan ang dumura sa damit nito. Tumingin sa kanya si James na may ngiti sa labi. Ngunit nang ang kamay nito ay isang segundo na ang layo mula sa paglapat ng kanyang suit, iniwasan niya ito. Nagulat si Olivia at napatingin sa kanya. Natatakot akong madumihan ng kamay mo ang damit ko. Pagkasabi noon ay pinunasan ni James ng tissue ang tumalsik sa sarili. How dare you? Marahas na kumabog ang dibdib ni Olivia, ngunit hindi niya yon sinagot. Tara na! Hawak ang kamay ni Jasmine, naglakad palabas ng mall si James. Habang si Olivia ay kumikislap sa kanilang likuran, siya ay sobrang galit na nanginginig sa galit. Naggangalit ang kanyang mga ngipin, dumura siya, "Yi-starred ka, hinding-hindi kita mapapatawad dito, James." Nang hihinayang, matagal nang lumabas ng mall si James at hindi na siya marinig. Masyado kang masigla ngayon. Ngunit hindi ito angkop sa iyong pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng pamilya Montenegro. Ang iyong reputasyon ay negatibong maaapektuhan kapag lumabas ang balita tungkol dito, sabi ni James kay Jasmine nang makaalis na sila sa mall. Baliwala lang. Nagagalit ako sa tuwing nakikita ko siya. Naikuyom ni Jasmine ang kanyang panga, may bahid pa rin ng galit ang kanyang mukha. Sa susunod na sandali, lumingon siya sa lalaki. Natatakot ka ba sa ugali ko? Bilang tugon, umiling si James sabay ngiti. Hindi. Nakakaakit ka kapag nakayakap ka. Dahil gusto mo ito, paano kung gagawin ko ito sa iyo araw-araw? Tanong ni Jasmine, may kumikinang sa kanyang mga mata. Hindi, galit na ikinaway ni James ang kanyang mga kamay at agad na iniba ang usapan, nagtanong, saan mo ba talaga ako dinadala na binihisan mo ako ng napakaganda? Si Mr. Grange ay nagho-host ng isang malaking salu-salo sa Glamour Hotel ngayon. Maraming mga kilalang tao sa Horrington ang dadalo, at nabalitaan ko na napakahirap makapasok, dahil hindi nila pinapayagan ang mga bisita na dalhin ang kanilang mga pamilya. Anyway, ito ay sa hotel ng aking pamilya, kaya maaari kitang dalhin ng walang imbitasyon. Pagkatapos, maaari mong makilala ang mga kilalang tao sa lungsod. Tapat na inamin ni Jasmine nang hindi siya napigilan. Bakit ka tumatawa? Seryoso ako. At saka, si Mr. Grange daw ang nagho-host ng piging na ito para ipakilala ang isang kaibigan niya sa mga big shots sa Horrington. Sa ngayon, lahat ay nag-espekulasyon tungkol sa kaibigan niyang iyon. At alam mo ba kung gaano karaming tao ang gustong dumalo sa piging sa pagkakataong ito, ngunit wala pa bang karapatan o pagkakataon na gawin ito? Kung hindi sa Glamour Hotel gaganapin ang handaan, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na isama ka. Siguraduhin na samantalahin mo ang pagkakataong ito at gumawa ng impresyon. Panawagan ni Jasmine, sige, gagawin ko ang lahat. Humalakhak si James, hindi nagsasabi sa kanya ng totoo para may sorpresa siya mamaya. Sa hindi sinasadya, naramdaman din niya ang pagbabago ng kanyang damdamin sa kanya. Bagamat walang sinabi sa kanilang dalawa, batid nilang dalawa ang nararamdaman ng isa't isa dahil may mga bagay na maaaring matukoy ng palihim. Si Albert ay sumugod sa Horrington Hospital at naghagis ng suit kay Larry na nag-utos, magpalit ka at sumama ka sa akin. Nagpapagaling ako, Dad.
Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Larry na may nakaukit na pagkatuwa sa kanyang mukha. Sa isang piging, sagot ni Albert. Ayokong pumunta. Nabali ang braso ko at nagpapagaling na ako. Bakit ako dadalo sa ilang handaan? Nawalan agad ng interes si Larry matapos marinig iyon. Nakadalo na siya sa napakaraming piging at wala silang kasama kundi ang pagsasalo-salo at pag-inom maliban sa pag-awit ng papuri sa isa't isa. Higit pa rito, kailangan niyang magsuot ng suit na hindi siya komportable. Kaya naman wala siyang gana pumunta. Alam mo ba kung sino ang nagho-host ng salo-salo sa pagkakataong ito? Ikaw, Wizard. Si Mr. Grange ito. Lahat ng tao sa Horrington ay dumadalo sa piging. Dahil dito, tiyaking maganda ang impresyon mo sa pagkakataong ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga negosyo ng pamilyang Johnson sa hinaharap at ayaw kong ibagsak mo ang mga ito. Singha ni Albert, pinalo siya sa ulo. Sa sandaling marinig ni Larry na si Walter ang nagho-host ng handaan, hindi na siya naglakas loob na magbitaw ng kahit isang salita ng pagtutol. Nagmamadali siyang nagbago, ngunit hindi niya kinaya ang putol na braso. Nasaan ang girlfriend mo? Saan siya nagpunta imbes na alagaan ka dito? Tawagan mo siya at tulungan ka niya. Gusto kitang makita sa Glamour Hotel mamayang alas 11. Huwag kang malate. May gagawin pa ako, kaya hanggang mamaya. Umalis si Albert nang matapos siyang magsalita sa oras na yon. Si Larry ay hindi na naglakas loob na tumawag kay Olivia at inutusan siya kaagad ng alas 10 ng umaga. Ang pasukan ng Glamour Hotel ay puno na ng mga magagarang sasakyan. Nagbasyan silang lahat at nagpalitan ng kasiyahan bago pumasok sa hotel na may hawak-hawak na mga imbitasyon. Gayunpaman, ang kanilang mga kasamang miyembro ng pamilya ay maaari lamang maghintay sa labas ng hotel. Inimbitahan lamang ni Walter ang padre de pamilya at pinuno ng bawat departamento sa handaan sa pagkakataong ito dahil gusto niyang mabawasan ang mga dadalo. Natatakot siya na baka mainis si James kapag maraming tao at naging maingay. Lumapit din si Larry na may arm in a cast habang inaalalayan siya ni Olivia sa kanyang tagiliran. Nang makita ni Olivia ang hindi mabilang na malalaking keso doon, labis ang kanyang pananabik na halos kumabog ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Tumayo ka dito at maging maayos ang iyong pag-ugali. Huwag mo akong guluhin dahil ang mga dadalo sa pagkakataong ito ay hindi ordinaryong tao. Babala ni Albert kay Larry. Hindi ba ako papasok, Dad? Nasusulat ang pagkataranta sa buong mukha ni Larry. Ha? He asked me to come here, pero hindi niya ako pinapayagang pumasok. Siyempre hindi. Tanging ang mga ulo ng bawat pamilya o mga pinuno ng iba't ibang ranggo ang iniimbitahan sa piging sa oras na ito. Anong karapatan mong pumasok? Natigilan si Albert, nanlilisik ang tingin sa kanya. Sabay-sabay, binalot ng sama ng loob si Larry. Bakit mo ako pinatawag dito kung hindi ako makapasok? Mapapaso ako sa labas. Nang marinig iyon, natukso si Albert na sipain ng malakas ang tulala niyang anak. Maraming tao ang naghihintay sa labas. Sinasabi niya bang lahat sila ay tanga? Ito ay isang once-in-a-lifetime na pagkakataon. Ang paggawa ng mga kakilala ay maaari lamang maging kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng isang kumpanya. Nako, ang alam niyang gawin ay kumain, uminom at maglaro. Wala na siyang ibang iniisip. Markahan ang aking mga salita na puputulin ko ang iyong allowance sa loob ng kalahating taon kapag hindi kita nakita paglabas ko, banta niya, natatakot na baka bigla na lang umatake ang anak niya. Nang marinig ni Larry na nakataya ang kanyang allowance sa loob ng kalahating taon, nanginginig siya sa takot at taimtim na tumango. Hindi ako pupunta kahit saan. Maghihintay ako dito. Sa wakas, pumasok si Albert sa hotel na may kapayapaan ng isip, naiwan sina Larry at Olivia upang maghurno sa araw sa pasukan. Saktong dumating sina James at Jasmine. Pati na rin. Hintayin mo ako dito. I'll go and make arrangement for us to sneak in through the back entrance, sabi ni Jasmine kay James pagkababa ng sasakyan. Tumango si James bilang pagsang-ayon. Umalis si Jasmine para ayusin habang nakatayo doon si James at naghihintay. Lahat ng naroon ay mula sa matataas na antas ng lipunan, kaya wala siyang kakilala sa kanila. Dahil dito, kinakalikot na lamang niya ang kanyang telepono. Sa pagkakaroon ng matalas na paningin, nakita kaagad ni Olivia si James. Nang mapansin niyang nag-i-scroll siya sa kanyang telepono, nang walang sinuman ang nagbabayad sa kanya ng kahit nakatiting na isip, agad na bumalatay sa mukha niya ang pag-irap. Lay, hindi ba James?
Paano ang isang tulad niya ay karapat-dapat na dumalo sa piging, bulong niya kay Larry. Napalingon si Larry nang marinig niya ang sinabi ni Olivia, buti na lang nakita niya na si James na iyon. Ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang at siya ay napayuko. Nang makita yon, nagmamadaling sinundan siya ni Olivia, na lalaki ang mata kay James na nag-aalab ang sama ng loob sa mga mata nito. Nanatiling malinaw sa kanyang isipan ang pangyayari sa mall kanina. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka dito, James? Awari ka ba sa mga status ng mga tao ngayon dito? Sa tingin mo ba elite ka dahil lang sa nagsuot ka ng bagong damit? Tiningnan ni Larry si James ng may pagmamataas. Sa kabaligtaran, tinapunan lang siya ni James ng malamig na tingin bago tuluyang hindi pinansin. Nasaan ang dominante mong kilos noong nasa mall ka kanina, James? At nasaan ang maganda mong Emil Montenegro? Bakit hindi kanya pinapasok? Hindi kaya kahit siya ay hindi makapasok? Dinuraan muli ni Olivia si James, kumbinsido na hindi siya maglalakas loob na utusan siya na punasan ito kasama si Larry sa pagkakataong iyon, ang mukha ni James ay naging glacial. Mark in my words. Dinilaan mo yan na parang aso mamaya. Haha! Tawa ng tawa, niluwa ulit siya ni Olivia, sino ka ba para dinilaan kita? Ex-convict ka lang. Ano ang maganda sa'yo? Pagkatapos, nagtaas siya ng boses at sumigaw, lahat, tingnan mo dito. Isang ex-convict ang nakabihis para dumalo sa handaan. Ni hindi niya alam ang lugar niya. Ang kanyang sigaw ay umaakit sa maraming tao na lahat ay nagtipon upang manood ng palabas. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si James habang pinapanood ang walang humpay na pag-arte nito. Sino yan, Larry? Parang hindi siya pamilyar, biglang tanong ng isang binata na kasing edad lang ni Larry. Pagkatapos ng lahat ng dumating ay mga taong may mataas na katayuan sa Horrington o mga miyembro ng kanilang pamilya. Sa makatuwid, sila ay magkakilala o nagkita sa pagdaan. Si James, gayunpaman, ay mukhang hindi pamilyar at tila hindi siya mula sa mga elite na klase. Dahil doon, may nagtanong kay Larry tungkol sa kanya dahil sa curiosity. Oh, siya. Siya ang ex-girlfriend ko. Kasintahan. 3 taon siyang lapdog pero hindi man lang nahawakan ang kamay niya. Nang maglaon, inilagay ko siya sa bilangguan, at nandoon siya sa loob ng 3 taon. Kaka-release lang niya 2 days ago, paliwanag ni Larry na may mapanuksong ekspresyon. Kasunod ng kanyang mga sinabi, lahat ng tao sa kanilang paligid ay nagtapon ng mapanlait na tingin kay James dahil ang mga taong may matataas na katayuan na tulad nila ay ayaw na maging malapit sa isang ex-convict na tulad niya. Agad na umiwas ang lahat at nagsimulang magbulungan tungkol sa lalaki. Sa kabila noon, nanatiling kalmado at walang kibo si James na parang wala siyang naririnig. Talagang naging walang hiya ka pagkatapos ng iyong oras sa bilangguan, James. Mayroon ka pa bang lakas ng loob na manatili ngayong dumating na ang mga bagay sa ganito? Nanunuya si Olivia na may patong na lamig sa mukha nang makitang hindi naman naabala ang lalaki. James! At that precise moment, tapos na si Jasmine sa pag-aayos at bumalik na. Sa pangalawang pagkakataon ay namataan niya sina Olivia at Larry, agad siyang napakunot ng noo. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Narito tayo para dumalo sa handaan, pagmamalaki ni Olivia. Hindi siya natatakot kay Jasmine na nasa tabi niya si Larry, na umalalay sa kanya. Yay! Tumawa si Jasmine sa narinig. Attend the banquet. Bakit nakatayo pa kayong dalawa dito? Dahil ba sa wala kang imbitasyon at hindi man lang makalampas sa pinto? Ibinuka ni Olivia ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita dahil wala nga silang imbitasyon at hindi makakapasok. Sa hitsura ng kanyang mukha, ang mga labi ni Jasmine ay kurbadang pataas. Hinawakan ang kamay ni James, sinabi niya, halika, pasok na tayo. Nang makita ni Olivia na papasok na sila ay agad siyang nagulat. May invitation ba kayong dalawa? Hindi ko sinasabi sa'yo yan. Nakangiting sagot ni Jasmine. Pakiramdam ni Olivia ay parang malapit nang sumabog ang isang daluyan ng dugo. Ngunit nang mapansin niyang papunta sila sa likurang pasukan, agad siyang namulat. Lay, may balak silang pumasok sa back entrance. Wala rin silang invitation. Nagawa na rin yun ni Larry, kaya mabilis siyang humakbang at humarang sa kanilang daraanan. Paano kayong dalawa nakalusot sa likod na pasukan kung wala kayong imbitasyon? Ilalantad ko kayong dalawa. Gago ka ba, Larry? Ang Glamour Hotel ay pag-aari ng aking pamilya, kaya maaari akong pumasok mula sa kung saan ko gusto.
Ano ang magagawa mo kahit na gusto kong tumalon sa bintana? Tanong ni Jasmine habang nakatingin sa kanya na para bang tulala. Sabay-sabay, naiwan si Larry na walang kahit isang sagot. Bantayan silang mabuti. Paalisin sila kung maglakas loob silang pumasok mula sa likurang pasukan. Utos ni Jasmine sa ilang security guard. Naiintindihan mo, Ina Montenegro? Agad na sinanay ng mga bodyguard ang kanilang mga tingin kina Olivia at Larry. Samantala, pumasok si Jasmine sa hotel mula sa back entrance habang hila-hila si James. Habang pinagmamasdan ni Larry at Olivia ang mga likuran ng mag-asawa, namumuo ang matinding galit sa loob nila. Pagpasok sa hotel, tinext ni James si Gabriel at sinabihang ibigay kay Albert ang boot. Hindi niya gustong kumain kasama ang huli, at hindi rin niya gustong malaman ng pamilya Johnson ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa totoo lang, gusto niyang makita kung hanggang kailan siya ma-provoke ni Larry at Olivia. Sa hotel, pinalibutan ng lahat si Walter na may differential expression sa kanilang mga mukha. Alam pa ng ilan sa kanila ang hilig niyang mangolekta ng mga antigo, kaya't naghanap sila ng mataas at mababang mga pambihirang antigo bilang regalo para sa kanya noong araw na yon. Sa tabi ni Walter ay isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may malungkot na ekspresyon na laging mapagbantay. Iyon ay ang kanyang personal na bodyguard, si Luca Turner. Si Luca ay isang retiradong miyembro ng Dragon Squadron at minsang pinrotektahan si Walter noong nanunungkulan pa ang huli. Nang bumaba ang lalaki ay ganoon din ang ginawa niya at patuloy siyang binabantayan mula noon. Isasama ni Walter si Luca para sa mga layuning pangsiguridad sa tuwing dadalo siya sa isang pampublikong kaganapan. Ladies and gentlemen, I have some rules sa bangket ko ngayon. First, I'm not accept any gifts. Pangalawa, I'm not going to discuss business. I merely want to introduce a new friend to all of you, so please make yourselves at home, malakas na deklara ni Walter pagkatapos kumaway ng kamay para patahimikin ang mga tao. Marami na talagang nakarinig tungkol dito bago pa man dumating, ngunit hindi pa rin maiiwasang nagulat sila nang marinig nila ito mula mismo sa lalaki. Nagtaka sila tungkol sa kahangahangang background ng taong ipapakilala niya dahil hindi naman siya fan. Bakit wala pa si Mr. Alvarez? Tanong ni Walter kay Gabriel na nasa tabi niya pagkatapos niyang sulyapan ang oras. Malamang malapit na siyang dumating. Walang ideya si Gabriel kung bakit wala pa si James nang martilyo na nila ang mga detalye noong nakaraang araw. Hindi nagtagal ay bumagsak ang kanyang mga salita at tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niyang message iyon galing si James, pinakita niya kay Walter. Matapos suriin ito, bahagyang tumango si Walter. No wonder hindi pa siya nagpapakita, may dahilan pala. Oversight ko yon. Nang sabihin iyon, ibinaling niya ang tingin kay Albert sa di kalayuan sa sandaling iyon, inaabangan din ni Albert ang hitsura ng binata na binanggit ni Walter na tiyak na hindi ordinaryong tao kung makikipagkita ako sa pamilyang Johnson. Johnson. Nang marinig iyon ni Albert ay dali-dali siyang sumugod. Mr. Grange. May magagawa ba ako para sa'yo? Bawal kang dumalo sa handaan ngayon kaya bumalik ka na. Inutusan siya ni Walter na umalis sa harap ng lahat ng bisita doon. Nang marinig iyon, natigilan si Albert at napanganga siya sa lalaki na hindi makapaniwala. Mr. Grange, ako, nang hindi man lang siya hinintay na matapos magsalita, kumaway si Walter ng kamay. May tao, samahan mo siya palabas. Habang si Albert ay labis na nalilito, hindi siya maaaring walang kahihiyang manatili doon, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang umikot at umalis. Kasunod nito, nagtaka ang lahat kung nasaktan ba ng pamilya Johnson si Walter. Noon, nakalusot na si Jasmine kay James. Palihim silang dalawa na nanonood sa isang sulok. Magtago muna tayo. Lalabas tayo kapag nagsimula na ang handaan. Saka, hindi tayo madaling mahuli, bulong ni Jasmine habang palihim na iniangat ang ulo. Bakit tayo magtatago? Dahil nandito tayo, lumabas na lang tayo ng lantaran. Pagkasabi noon ay dire-diretsong lumabas si James. Natamaan, mabilis na humakbang si Jasmine para hilahin siya pabalik. Naku, ang tanging nahawakan niya ay walang laman na hangin. Nandito na si Mr. Alvarez. Tuwang-tuwa na bulalas ni Gabriel nang makita niya si James. Nang marinig iyon, itinaas ni Walter ang kanyang mga mata. Sa sandaling nakita niya si James, nakita ang tuwa sa mukha nito, at humakbang siya patungo sa nakababatang lalaki.
Sa gitna ng mga tao, si William ay pinagpawisan ng malamig nang makita niya si James na sumusulpot at si Walter ay dumiretso sa lalaki. Crap! Ako ang nagsabi kay Jasmine na pasukin siya, kaya patay ako kapag nalaman ito ni Mr. Grange. Agad na sumugod si William sa harapan habang tinitingnan si James, senyales na umalis siya pagkatapos. Hinarangan niya ang dinadaanan ni Walter at sinabing, Mr. Grange, server iyon sa hotel, at malamang na mali siya ng liko at pumunta siya rito. Noon, naabutan din ni Jasmine si James. Kinalagkad niya ito habang bumubulong, gaano ka ba kawalang bahala na hindi mo man lang pinanood kung saan ka pupunta at napunta dito? Sandali! Sabay tawag sa kanya pabalik ni Walter. Tumigil sa paglalakad, binitawan ni Jasmine ang pagkakahawak kay James. Humihingi ako ng paumanhin sa aking maling pamamahala na pinasok ng isang server, Mr. Grange. Sisiguraduhin kong bibigyan ka ng paliwanag mamaya. Pinagpapawisan si William, natatakot na baka magalit si Walter. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natigilan si Walter. Sinasabi mo bang empleyado ng pamilya mo si Mr. Alvarez? Tumango si William bilang pagsang-ayon, ngunit sa sumunod na segundo, natigilan siya. Mr. Alvarez, ha? Paano niya nalaman na ang family name ni James ay Chance? At tinatawag pa nga niya itong Mr. Tama. Ang panauhing pandangal ng aking handaan sa pagkakataong ito ay si Mr. Alvarez. Lahat ng iba pang mga panauhin ay nandito lang para sa kumpanya, paliwanag ni Walter na may kasamang tango. Sa pagkakataong ito, si William at Jasmine ay natigilan at hindi maintindihan ang buong sitwasyon. Sana hindi ako late, Mr. Grange. Nakangiting tanong ni James habang dalawang hakbang pasulong. Tama ka sa oras, Mr. Alvarez. At ito? Tanong ni Walter sabay turo kay Jasmine. Ito ang anak ko, Mr. Grange. Kaibigan niya si Mr. Alvarez. Si William ay talagang isang veterano sa larangan ng negosyo dahil natipon niya ang kanyang mga wits tungkol sa kanya sa walang oras. Nang marinig iyon ni Walter ay tumawa siya. Parehas lang silang match made in heaven, ang isa gwapo at ang isa ay maganda. Kasunod nito, pinuri ng lahat ng iba pang panauhin sina James at Jasmine sa kanilang compatibility. Namumula si Jasmine ng maliwanag na pula, at hindi man lang siya naglakas loob na iangat ang kanyang ulo. Maupo ka, Mr. Alvarez. Kanina ka pa namin hinihintay. Humakbang si Gabriel at gumawa ng sweeping gesture kay James. Hindi na rin umimik si James bagkus ay dire-diretsong naglakad patungo sa main seat. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid niya dahil sa kabila ng walang ideya kung sino siya, alam nila na siya ay walang alinlangan na magiging isang maimpluwensyang tao sa Horrington sa hinaharap. Hindi lamang siya lubos na iginagalang nina Walter at Gabriel, ngunit siya rin ang manugang ng pamilya Montenegro, ang pinakamayamang pamilya sa lungsod. Dahil dito, wala sa kanila ang nangahas na saktan siya. Matapos magpalitan ng tingin ay sumunod na rin sina William at Jasmine. Nang makaupo na si James, tumabi sa kanya si Walter. Walang laman ang kabilang side niya dahil walang nangahas na umupo doon. Ang upuan na ito ay nakalaan para sa iyo, Luna Montenegro. Dapat kayong dalawa ang umupo dahil mag-asawa kayo. Todo ngiti, sumenya si Walter kay Jasmine. Pulang-pula ang mukha, nahihiyang umupo si Jasmine sa tabi ni James. Ang upuan na isang hakbang pababa sa kanya ay ibinigay kay William. Ito dapat ang upuan ni Gabriel, ngunit kung magkarelasyon sina James at Jasmine, si William ang magiging biyenan ng una. Kaya, hindi maglakas loob si Gabriel na umupo sa itaas niya. Nang makaupo na ang lahat, itinaas ni Walter ang isang baso ng alak at sinabi kay James, "I-toast muna kita, Mr. Alvarez." Alam niya na hindi na niya kailangan pang mag-abala tungkol sa anumang bagay pagkatapos gawin yon dahil wala ni isang tao doon ang tanga. Kaya, natural na alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. "Nambobola mo ako, Mr. Grange." Kinuha ni James ang kanyang baso ng alak, sabay-sabay itong ibinaba. Nang ibaba niya ang kanyang baso ng alak, nagulat si Walter dahil nasilayan niya ang dumura sa bagong damit ng lalaki. "Anong nangyari sa suit mo, Mr. Alvarez?" Bulalas niya sabay turo sa mansa ng laway sa suit ni James. 2 beses akong niluraan ng hindi sibilisadong tao noong nasa labas ako kanina," malumanay na sagot ni James. "Sino ang napakalakas ng loob na dumura sa iyo, Mr. Alvarez?" Nagdilim ang ekspresyon ni Walter, at inilibot niya ang tingin sa lahat ng mga bisitang naroon.
Hindi lihim na ang mga tao sa labas ay mga kapamilya at ang mga katulad nito ay dala ng mga nakaupo doon. Kaya naman nabaling ang tingin niya sa kanila. Sabay-sabay na tumalo ng puso ng lahat at taimtim silang nagdasal na hindi ito kagagawa ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Iyon ay kagagawa ng kasintahan ng tagapagmana ng pamilya Johnson, si Larry Johnson. Siya ay dating kasintahan ni Mr. Alvarez, ngunit ngayon ay naramdaman niya na siya ay nakahihigit pagkatapos na makipag-ugnay sa pamilyang Johnson. Kaya't ilang beses niya itong niluraan, sabi ni Jasmine. Ang pamilyang Johnson. Gaano katapangan sa kanila? Tatawagin ko si Albert Stans dito at tatanungin siya kaagad. Ngumuso si Walter, ipinatong ang kanyang kamay sa mesa habang nakasimangot ang kanyang mukha. Alam ko na kung bakit siya nag-text na palayasin si Albert. Ganun pala ang sama ng loob niya sa pamilya Johnson. Agad na napagtanto ang lahat ng nandoon at alam nilang bababa na ang pamilyang Johnson. Mukhang kailangan nilang mabilis na putulin ang lahat ng relasyon sa negosyo sa pamilyang Johnson. Hindi na kailangang magalit ng ganito, Mr. Grange. Kaya kong lutasin ang isang maliit na bagay na mag-isa. Isang matamis na ngiti ang isinagot sa kanya ni James, hindi man lang nag-aalala tungkol sa bagay na yon. Sa sandaling iyon, si Larry at Olivia ay mga langgam lamang sa kanyang mga mata. Sa labas ng hotel, ang nakakapasong sikat ng araw ay labis na ikinairita ni Larry. Kumain ka ng tubig, Lay. Inabot ni Olivia kay Larry ang isang bote ng tubig. Uminom ng isang malaking lagok ng tubig, pinunasan ni Larry ang butil ng pawis sa kanyang noo, habang mahinang humahaplos, bakit tayo naghihintay dito kung hindi tayo makapasok? This is insanity. Sa kabila ng kanyang mga pag-ungol, hindi siya naglakas loob na umalis dahil talagang natatakot siyang maputol ng kanyang ama ang kanyang allowance sa loob ng kalahating taon. Habang umiinom siya ng tubig ay bigla niyang nakita ang kanyang ama na naglalakad palabas ng hotel. Natuwa siya. At dali-dali siyang napabulalas, lalabas na ang tatay ko, at sigurado akong narito siya para ipaalam sa atin na maaari tayong pumasok. Kasabay si Olivia ay sumugod siya kay Albert. Bakit ka lumabas, Dad? Para sabihin ba sa amin na pwede na tayong pumasok? Tuwang-tuwang tanong ni Larry. Patuloy kang mangarap. Kahit ako ay pinalayas na. Tumanggo si Albert. Saglit na nagulat si Larry bago siya nagtanong, anong nangyari, Dad? Bakit ka pinaalis? Paano ko malalaman yon? Anyway, umalis na tayo imbes na magpakatanga tayo dito. Masiglang dumating si Albert, ngunit nakabalik lamang ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga paa. Sa kabilang banda, ni Larry at Olivia, ay hindi man lang nakahakbang sa pinto ay nagsimula na ang piging pagkaraan ng halos 2 oras. Namumula ang mga mukha ng lahat at lahat sila ay nag-uusap. Kailan mo pa nakilala si Mr. Grange, James? Saka ang bait-bait niya sa'yo. At hindi mo man lang sinabi sa akin na ikaw ang panauhing pandangal ng handaan sa pagkakataong ito. Napaungol si Jasmine sa sobrang sama ng loob. Hinila niya si James sa tabi nang makita niya ang pagkakataon niya sa wakas. Hindi mo sinabi na dadalhin mo ako sa isang handaan nang bigla mo akong hinila palayo noon. Nang malaman ko ang tungkol dito, binalak kong bigyan ka ng sorpresa. Paliwanag ni James na nakangisi hanggang tenga. Sobra na talaga ang surprise mo. Muntik na akong atakihin sa puso dahil sa takot noon. Napakasama mo talaga. Sa hinaharap, bawal kang magtago ng anumang sikreto sa akin. Hinampas ni Jasmine ang kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito binigyan ng lakas. Sa katunayan, ito ay walang pinagkaiba sa pagpapakita ng pagmamahal sa pagitan ng magkasintahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni James ang kamay niya at nagtama ang tingin nilang dalawa. Ni walang sinabi o nakipag-usap sa anumang paraan maliban sa pagpapalitan ng kanilang mga tingin. Unti-unting lumapit si James kay Jasmine. Gustong umiwas ni Jasmine, ngunit hindi siya kumikibo habang namumuo sa loob niya ang hidwaan. Nang makitang ilang pulgada na lang ang layo ng labi ng lalaki sa kanya, pumikit siya at hinintay na dumating ang halik. May dumi sa mukha mo, biglang bulong ni James nang sabik siyang naghihintay. Iminulat ni Jasmine ang kanyang mga mata, only to see him regards her with a devilish smirk on his face. Napakasama mo. Hindi na kita kinakausap. Hinampas siya ng malakas sa dibdib, tumakbo siya paalis na may bahid ng pamumula sa kanyang mukha. Nang makita iyon ni William, isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha at tinungo niya si James. Mayroon ka bang plano para sa iyong kinabukasan, Mr. Alvarez?
Interesado ka bang magtayo ng sarili mong kumpanya? Tanong niya sa nakababatang lalaki. Sabay iling ni James. Hindi. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay magsanay at pagbutihin sa lalong madaling panahon. Kung tungkol sa pagtatatag ng kumpanya at pagnenegosyo, wala talaga akong interes doon at hindi rin ako nababagay para doon. Ha? Saglit na natigilan si William sa negatibong tugon ni James na mabilis na dumating, ngunit sa sumunod na sandali, nakangiti niyang sinabi, ayos lang. Habang si Jasmine ay isang babae, napakahusay niya sa pagpapatakbo ng isang kumpanya at pagnenegosyo, kaya niya itong mag-isa. Umalis na ang lalaki pagkasabi nun. Habang nakatingin si James sa kanyang likuran, sumilay ang isang mapait na ngiti sa kanyang mukha dahil naintindihan niya ang pag-aalala ni William. Si Jasmine ay ang kanyang nag-iisang anak na babae, kaya't siya ang magmamana ng negosyo ng pamilya sa hinaharap. Kung ako ay tunay na mapupunta sa kanyang anak na babae, isang tao ay kailangang pasanin ang mabigat na pasanin. Naku, wala talaga akong hilig sa negosyo. Hindi nagtagal, napuno na ang lahat at nagpaalam sa isa't isa bilang paghahanda sa pag-alis. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, ang pinto ng banquet hall ay itinulak, at dose-dosenang mga lalaki ang sumugod na may mga sandata sa kanilang mga kamay. Ang lalaking nangunguna ay lumitaw na mabangis at nag-radiated ng mahinang aura, kaya masasabi ng isa na siya ay isang martial artist sa isang sulyap. Nang makita ang mga taong biglang pumasok, nagulat ang lahat ng mga bisita doon. Sa isang trice, naging malamig ang ekspresyon ni Walter. Sa tabi niya, agad na inilabas ni Luca ang isang kalahating talampakang machete mula sa kanyang sinturon at tumayo sa harap ni Walter. Seguridad! Nasaan ang seguridad? Napasigaw si William nang makitang papasok na ang mga lalaki. Naku, wala ni isang security guard na sumulpot. Save it, Mr. Montenegro. Wala sa iyong mga security guard ang papasok, malamig na sabi ng nangunguna. Bakit bigla kang nakipagsiksikan sa napakaraming lalaki, Steven? Alam mo bang si Mr. Grange ang nagho-host nitong piging? Malakas na sigaw ni William. Ang mga lalaki pala ay mula sa Crimson Dragon Gang, at ang nangunguna ay ang leader ng gang, si Steven Fisher. Lumapit si Steven kay Walter at yumuko, bumubulong, hindi ko intensyon na manghimasok, Mr. Grange. Nandito lang ako para hanapin si Gabriel. Noon, matagal nang nakakuyom ang mga kamay ni Gabriel. Mula sa ikalawang pagpasok ni Steven sa pinto, alam niyang nandyan ang lalaki para sa kanya. Ang Templar Regiment at ang Crimson Dragon Gang ay mortal na magkaribal. Ang dalawa sa kanila ay sinumpaang magkaaway, ngunit wala silang magagawa sa isa pa sa ngayon. Kadalasan, maraming lalaki ang dinadala ni Gabriel sa tuwing dadalo siya sa isang kaganapan. Sa kasamaang palad, siya ay medyo pabaya sa pagdalo sa piging ni Walter sa oras na ito dahil hindi siya nagdala ng sinuman sa kanya. May isa pang dahilan niyon, hindi siya nag-alala dahil naroon si James. Siguradong nasagasaan niya ito kahit papaano, kaya sumugod siya kasama ang kanyang mga tauhan. Hanggat papatayin niya ako, ang Templar Regiment ay maiiwan na walang pinuno at tuluyang ma-annex ng Crimson Dragon Gang nang wala sa oras. Wala akong pakialam dyan. How dare you barge into Ernoy banquet? Tumahol si Walter, nagyelo ang ekspresyon. Tulad ng sinabi ko, Mr. Grange, nandito lang ako para ayusin ang score kay Gabriel. Wala akong choice kundi pumasok. Magalang nasagot ni Steven. Kalokohan. Walang babala na inihampas ni Walter ang kanyang kamay sa mesa. Lalaban ka ba sa akin? Hindi ko gustong gawin ito, Mr. Grange. Gayunpaman, hindi ko rin nais na bigyan si Gabriel ng pagkakataong makatakas dahil ito ay isang pambihirang pagkakataon. Bukod pa rito, ang katotohanan na inimbitahan mo lamang siya sa ganoong mahalagang piging nang hindi ipinaabot sa akin ang imbitasyon ay nagpapalinaw na minamaliit mo ang Crimson Dragon Gang. Tugon ni Steven sa tono na hindi masyadong alipin at hindi man lang palabiro. Ito ay malinaw bilang araw na siya ay sama ng loob na Walter ay hindi nag-imbita sa kanya. Sa kabilang banda, hindi niya inanyayahan ni Walter ang lalaki dahil masyadong malalim ang awayan nila ni Gabriel, kaya nagdudulot ng problema ang kanyang hitsura. Steven, don't tell me na mula ang mukha niya sa sobrang galit nang makitang hindi siya binibigyan ni Steven ng kahit anong quarter. Pero bago pa man siya makatapos magsalita ay humakbang na si Gabriel. Problema ko kaya ako na lang mag-isa. Dahil nandito ka para sa akin, magduel tayo. Pagkatapos sabihin yon, bumagsak siya sa isang fighting stance, handang harapin ang pag-atake ni Steven anumang oras.
Pinupuri ko ang iyong lakas ng loob. Kung ganoon, papatayin kita ngayon bago kunin ang iyong Templar Regiment. Habang sinasabi iyon ay kinasuhan ni Steven si Gabriel. Anong kabastusan? Ibinagsak ni Walter ang kamay sa mesa nang dumaan siya sa bubong. Lahat ng mga bisitang naroroon ay natakot sa kanyang galit. Sa tabi niya, tumalon si Luca at lumapag sa harap ni Gabriel nang makita niya si Walter na papalabas sa malalim na bahagi. Nililigawan mo si kamatayan para hamunin kahit si Mr. Grange, Steven. Maliwanag na banta ang lumabas kay Luca at maririnig ang kanyang mga buto. Huminto sa kanyang pag-atake, tinitigan ni Steven ang lalaki nang nakakunot ang noo. Maaaring hindi mo ako matatalo kung lalaban tayo ngayon. Higit pa rito, mayroon akong dose-dose ng mga alipuris na kasama ko. Ile! Malalaman lang natin ang tungkol dyan pagkatapos nating subukan. Ngumuso, bumagsak kaagad si Luca sa isang fighting stance. Noong una ay ayaw kong gumawa ng kaaway mula sa iyo, Mr. Grange, ngunit patuloy mong pinipilit ang aking kamay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang Crimson Dragon Gang ay hindi rin madaling biktima. Kung mas malala pa, lalaban tayong lahat hanggang sa kamatayan. Kung magyayari iyon, walang sinuman ang aalis sa lugar na ito ng buhay. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Steven, tila matagal nang naghahanda na umabot sa panganib ng kanyang buhay. Pulang-pula ang mukha ni Walter, at nanginginig siya sa galit. Walang sinuman sa Horrington ang nangahas na sumalungat sa akin, ngunit ngayon, pinahiya niya ako ng husto. Gayunpaman, siya ay nahuli sa isang dilema sa paningin ng dose-dose ng mga tao na naglabas ng pagpatay sa likod ni Steven. Siya ay dumating na handa, kaya ito ay talagang nakakalito kung ang mga bagay ay darating sa ulo. Hayaan mo akong tapusin ang mga bagay-bagay kay Steven ngayon, Mr. Grange. Hindi mo kailangang makialam sa bagay na ito. Natural na naunawaan ni Gabriel ang pag-aalinlangan ng lalaki. With that said, he made the first move at inatake si Steven. Sinuntok niya ang kanyang kamao pasulong na may humahangos na tunog habang ito ay pumutol sa hangin. Ang bilis ay mabilis na kidlat at ang lakas nito ay ang pinakamataas na kaya niyang pamahalaan. Kung tutuusin, alam niyang wala siyang maipakita kahit nakatiting na reserbasyon nang makipagduel siya kay Steven. Nang makita siya ni Steven na umaatake ay baka sa mukha niya ang pag-irap. Hindi siya kumibo para umiwas bagkus ay hinarap niya ang suntok ng lalaki. Bang! Hinampas ng kamao ni Gabriel ang dibdib ni Steven. Dahil sa malakas na pag-urong ay napaatras ng 3 hakbang ang una, ngunit nanatiling nakaugat ang huli sa lugar na walang kahit isang gasgas sa kanya. Namutla ang mukha ni Gabriel at tinitigan niya si Steven na may kaba sa mga mata. Talagang lumaki muli ang kanyang mga kakayahan. Haha! Gabriel, ang suntok mo ay walang iba kundi isang kiliti. Huwag kang huminto. Sige at suntukin mo ako. Napabalikwa si Steven at humalakhak sa pagtawa, hindi man lang sineseryoso ang kausap ni Gabriel, kaya hindi niya kayang tiisin ang pang-insulto at paghamon ni Steven. Nakabisado ko na ang impenetrable skill, kaya hindi mo ako masugatan. Ngayon, turn ko na. Hindi pa natatapos sa pagsasalita si Steven ay ibinaba niya ang kanyang paa kay Gabriel. Dahil walang oras para umiwas, napalipad si Gabriel sa pamamagitan ng sipa na yon. Siya ay umubo ng dugo at bumagsak sa lupa, ang kanyang mukha ay lumibot sa sobrang sakit. Nang makita ni James ang kalagayan niya ay napakunot ang noo niya at gusto niyang tumayo pero pinigilan siya ni Jasmine. Huwag kang maging bayani. Mukhang napakahusay niya, kaya maaaring hindi kanya kakampi. Nag-aalala siya na hindi nito matatalo si Steven at sa halip ay masugatan pa rin siya sa relasyon nina James at Gabriel, kaya walang ideya na ang una ay hindi upo kahit gaano kalakas si Steven. Bago kumilos si James, inutusan ni Walter, turuan mo siya ng leksyon, Luca. Tumango-tango si Luca at sinugod si Steven. Sa harap ng pag-atake ng lalaki, si Steven ay hindi na nakaka-relax, ni hindi siya nangahas na tumayo roon at hinayaan ang suntok na dumapo sa kanya. Kung tutuusin, mas mataas ang suntok ni Luca kaysa kay Gabriel sa parehong lakas at bilis. Sa katunayan, naabot na nito ang sukdulang lawak nito. Palipat-lipat, iniwasan ni Steven ang suntok ni Luca. Pagkatapos niyang gawin yon, hindi siya kumibo bagkus ay ibinaon niya ang tingin kay Walter at iginiit, gaya ng sinabi ko, ayokong magkaaway ka, Mr. Grange. Pipilitin mo ba talaga ang kamay ko? Malungkot ang ekspresyon ni Walter at hindi siya umimik. Napahiya naman si Luca na walang kahirap-hirap na naiwasan ni Steven ang suntok niya.
Lumakas ang kanyang init ng ulo, at kumulog, tumigil ka sa pagyaking. Narito ako. Binawi niya ang kanyang kamao, inihampas niya ito kay Steven. Kung natagpuan ng suntok na yon ang target nito, malamang nasasabog ang ulo ng lalaki sa lugar. Nanliit ang tingin ni Steven, at namula ang mukha niya sa galit. Since you insist, hindi ko nahihilahin ang mga suntok ko. Dumura siya. Pagkasabi noon ay inabot niya yon at hinawakan ang pulso ni Luca bago binato ng left uppercut ang lalaki. Dahil sa gulat, iniangat ni Luca ang kanyang ulo sa gilid at sinipa ang kanyang paa palabas para pilitin ang lalaki pabalik. Sa kanyang pagtataka, hindi umiwas si Steven bagkus ay hinayaan niyang tumama ang sipa sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang malakas na pag-urong ay nagpalipad kay Luca sa halip. Kinailangan ng malaking pagsisikap bago siya tuluyang nakabangon. Nang mapansin ang pagtataka ng mga tao sa paligid niya, agad siyang umungal, dapat mamatay ang isa sa atin ngayon, Steven. Habang sinasabi iyon, sinisingil niya ulit si Steven. Tumigil ka. Habang humahakbang siya patungo sa lalaki, isang figura ang biglang lumitaw sa kanyang harapan at pinaikli siya. Hindi kanya kapareha, kaya walang kabuluhan na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanya. Sa halip, lalabanan ko siya, sabi ni James na humaharang sa landas ni Luca. Isang alon ng kahihiyan ang bumalot sa kanya, at nabigla si Luca, tumabi ka. Malamang na mamatay ka sa isang suntok, kung isa sa alang-alang ang iyong pangangatawan. Sa sandaling iyon, nawalan na siya ng katinuan, kaya naman naglakas loob siyang kausapin ang lalaki ng napakamot, nakalimutan na si James ay isang taong iginagalang ni Walter. Sabi nga, hindi pa niya nasaksihan ang mga kakayahan ni James, kaya wala siyang gaanong respeto sa kanya sa totoo lang. He merely treated him politely because of Walter. Ang kakayahan ng isang tao sa martial arts ay tumataas ng natural. Pag-unlad sa panahon. Isa lang siyang uhog na bata sa kanyang early 20s, kaya gaano siya kahusay, kahit na nagsimula na siyang magsanay noong nasa sinapupunan pa siya ng kanyang ina. Shut up! How dare you insult Mr. Alvarez, you wizard? Napasimangot si Walter nang marinig niya ang walang pakundangan na sinabi ni Luca kay James. Bihira niyang pagsabihan si Luca at hindi siya kailanman tinuring na mas mababa kaysa sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya hinayaan ang huli na kumilos ng ganoon kalakas kapag naglakas loob siyang makipag-usap kay James sa ganoong paraan. Natahimik si Luca, ngunit walang gaanong paggalang kay James sa kanyang mga mata. Natakot siya kay Walter, ngunit hindi kay James. At that exact moment, Jasmine rushed up and pulled at James, urging, "Huwag kang hero. Hindi mo ba nakita na kahit sina Gabriel at Luca ay hindi niya kapareha? Isa ka lang medical practitioner, kaya huwag mong ipasok ang iyong ilong sa bagay na ito." Ipinagpalagay niya na bihasa lang siya sa medisina at hindi siya magaling sa anumang bagay. Dapat kong ipakita ang aking mga kakayahan dahil may angkop na okasyon ngayon. Kung hindi, paano ako magiging karapat-dapat sa isang tagapagmanang tulad mo kung ako ay isang dukha? Pangalawang narinig iyon ni Jasmine, namumula ang isang nahihiyang tingin sa kanyang mukha. Ito ang unang beses na nagbitaw siya ng ganoong pahayag sa publiko. Wala akong pakialam dyan. Ayoko lang na makipagsapalaran ka. Hinawakan niya ito sa braso para hindi siya makagalaw. Bilisan mo at tumabi ka. Baka mahuli ka sa crossfire, kaya hindi ito ang oras para maging bayani ka. Umol ni Luca na may disdainful expression nang marinig niyang humakbang si James para ipagmalaki ang kanyang mga kakayahan. Pagkasabi nun ay tumalon ulit siya at sinugod si Steven. O CJ. Sinabi ko na sa iyo na hindi kanya kapareha, pero gusto mo lang pumunta at bugbugin ang sarili mo. Anong idiot? Umiling si James sa sobrang inis, stop commenting. Halika, bumalik tayo dali. Hinatak siya ni Jasmine pabalik sa upuan nila. Sa pagkakataong ito, naabutan pa lang ni Luca si Steven matapos tumalon sa ere nang sipain siya ng paris sa dibdib ng lalaki. Tumutulo ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Sa tanawing iyon, si Walter at ang iba pa ay natulala hanggang sa kaibuturan. Ramdam ni Luca ang init ng mukha niya. Naramdaman niyang nagpigil si Steven nang sipain siya ng huli. Ngunit bilang bodyguard ni Walter, hindi siya nahiya, lalo na kapag maraming tao ang nanonood. Sa pagkakataong iyon, mas gugustuhin niyang bugbugin hanggang mamatay kaysa aminin ang pagkatalo. Kung tutuusin, itinuring ng mga martial artist na ang kanilang dignidad ay higit na mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Kung aaminin ko ang pagkatalo ko ngayon, masisira ang reputasyon ko.
Hindi lang ako makakaligtas sa lupong ito sa hinaharap, ngunit malamang nawakasan din ni Walter ang aking mga serbisyo. Hindi mo kailangang magpigil, Steven. Wala akong pakialam na mamatay ngayon, ngunit hindi ako matatalo. Nang matapos siyang magsalita ay namula ang kanyang mukha at namamaga ang kanyang katawan. Stormfist! Kasunod ng sigaw na iyon, ang kanyang katawan ay tila impis sa isang kisap mata at bumalik sa normal. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay lumipad palabas na parang kanyon. Sumimangot si Steven at sumimangot, mukhang hindi ka susuko maliban kung gagamitin ko ang ultimate technique ko. Bahagya siyang yumuko, kung saan ang sahig na gawa sa marmol sa ilalim ng kanyang mga paa ay agad na nabasag, at ang kanyang mga damit ay pumutok kahit na walang hangin. Andito na ako. Nagsimulang maging pula ang mga mata ni Luca, at sinampal niya ng malakas ang lalaki. Boom! Ang tunog ng paghahati ng lupa ay parang kulob, dahilan upang sabay-sabay na tinakpan ng lahat ang kanilang mga tainga. Nanatiling hindi gumagalaw si Steven, ang kanyang katawan ay parang estatwa. Sa madaling salita, hindi man lang siya nasaktan ng suntok. Si Luca ay walang kabuluhan, ngunit ang kanyang mga kamao ay nagsimulang umulan sa lalaki sa susunod na sandali. Boom! 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 Sapat na iyon. Pagkasabi niya noon, inilabas ni Steven ang kanyang kamao. Nagsalpukan ang mga kamao ng dalawang lalaki. Lumipad palabas si Luca, bumagsak ng malakas sa lupa, hindi makatayo ng ilang sandali. Ano? Sa pagkakataong iyon, nataranta ang lahat. Maging si Walter ay gulat na nalaglag ang kanyang panga. Isang kilig ang dumaan kay Gabriel dahil hindi niya inaasahan na mas lumakas si Steven. Nanginginig sa loob, palihim niyang itinuon ang tingin kay James. Sa ngayon, siya lang siguro ang makakatalo. Steven! Pilit na bumangon si Luca na nasa lupa. Naku, nabigo siya kahit 2 beses nang sumubo. Kanino mo natutunan ang iyong impenetrable skill? Gulat na tanong ni Luca. Francis Yancey. Kilala mo ba siya? Sagot ni Steven habang umaakyat sa kanyang buong tangkad. Nang tumunog ang pangalang iyon, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Luca, at tila takot na takot siya. Si Gabriel naman ay nanginginig na parang dahon. Maliwanag sa araw na pareho nilang kilala ang lalaking iyon, at ang taong iyon ay napakalakas. Ang iba, gayunpaman, ay walang gaanong reaksyon, na ginagawang malinaw na hindi sila pamilyar sa pangalang iyon. Sino sa iyo si Mr. Yancey? Tanong ni Luca. Siya ang mentor ko. Natutunan ko sa kanya ang impenetrable skill. Nang dumaloy sa tenga ni Luca ang sagot ni Steven, nalungkot siya. Napabuntong hininga, umiling siya at sinabing, no wonder hindi ako ang kapareha mo. It turns out that you got Mr. Yancey to be your mentor. I admit defeat. Ang lalaki ay nakakagulat na umamin ng pagkatalo. Noong una ay gusto niyang lumaban hanggang kamatayan, ngunit sumuko siya matapos marinig ang pangalan ni Francis. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni James at nilingon niya si Gabriel. Sino itong Francis Yancey? Siya ay isang dalubhasa sa sinaunang martial arts at nagtataglay ng mahusay na panloob na enerhiya. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na kakayahan, ngunit ang sabi-sabi ay maaari niyang masaktan ang isang tao sa pamamagitan lamang ng dahon. Nang magsalita si Gabriel tungkol kay Francis, nabuhay ang takot sa kanya. Susugatan ng isang tao gamit ang isang dahon lamang. Tumawa ng mahina si James. Ganito. Pagkasabi niya nun, pumulot siya ng toothpick. Sa isang pitik ng kanyang daliri, natamaan nito si Steven. Wala pang oras si Steven para mag-react nang tumagos ang toothpick sa braso niya na kaunting dumidikit lang.